hello guys. Lahat na lang hello guys eh. Hello, kumusta? Oh my goodness, ang init dito sa Malta. Oh, ang kakatakot lumabas. Hangon ko sana damit ko, mga damit namin. Kaya lang, Diyos ko Lord, baka naman masunog ako paglabas ko. So, iyon, sa mga nagbabalak pumunta dito sa Malta, huwag nang ituloy ang balak. Kasi, actually, hindi na sila nagtatanggap talaga ng mga new applicant pa Malta. Kasi, parang overpopulated na ang Malta sa mga TCN, yung mga third country nationals. Actually, ngayon may pinalabas ng bagong kautusan yung Identita. Yung Identita Malta. Yung kasi yung nag-approve at nagre-release ng residential ID dito sa Malta. Parang sabi nila yung mga third country nationals na drivers, taxi drivers and food courier, like yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain, hindi na sila tatanggapin. So kung wala ka magiging trabaho dito, wag kang pumunta. Like for example, invite ka, family visit, ganyan, tapos maghanap ka ng trabaho dito sa Malta. Mahirapan ka, walang employment. Actually, wala. Isa pa nga yung madalas na ang pagba-brown out. Dati daw hindi nagba-brown out dito. Ngayon, isinisisi nila ng mga locals, isinisisi yan sa mga foreigners na nandito na nakatira, kasi daw ang dami-dami na gumagamit ng mga kuryente, ganyan, ang dami ng tao. Actually, yung pagtatrabaho dito sa Malta, let's say yung trabaho ka as factory worker, sweldo ka ng mga 800 to sabihin natin 1,000, may overtime. Pero bis tayo mo naman ang tax nila, kakaiba, ang laki. Like ako, caregiver ako, carer ako sa isang home dito. Yung nagka-overtime ako, ang gross ko umabot ng 2,000. Ang nakuha kong net 1,500. So ganun, almost 1,500 nakuha ko. So imagine yung almost 500 na kinaltas nila. Pambayad mo na sana yun ng flat dito pambili mo na sana ng pagkain, ng allowance mo. Pero kasi once na marami kang overtime, mas malaki ang tax makakaltasin sa'yo. And isa pa, ang mga flat dito, like for example, upa ka ng flat, magre-rent ka, shared apartment kayo. Let's say ang isang buong flat 1/4, tapos 3 bedrooms. So kakalaga ng 400 kada isang room. So kung dalawa kayo sa isang room, 200 kayo. So sweldo ka ng mga 800 or 900. Tapos pagkain mo for 1 month. Actually yung bus naman, bayad sa bus, wala namang bayad actually na nga lang, syempre kinukuha rin yun sa tax natin kahit hindi ka naglalabas ng pera. Pag sumakay ka ng bus, may itatap kang card, yung Talinya card, yung bus card, doon yung nagre-reflect sa taxes, sa mga kinakaltas. Ayun, so parang wala rin. Kung mag-a-abroad ka, siguro mas ewan ko, parang di naman kasi mahal na. Umuupa kami dito sa buong bahay, dalawa kami ng asawa ko, 500, tapos yung kuryente pa. So ganun din yung pag nag-rent ka ng solo room sa isang shared apartment, 500. Pag maganda-ganda yung flat, nasa minsan 600, ganyan. So imagine kung ordinary yung worker ka dito sa Malta, like say ang minimum na kikitain mo is 800 to 900.
So, ikaw na magkwenta, paano mangyayari? So, let's say malinis mo ng may papadala yung 500 sa family mo. Kung parang kasing pang single lang eh. Yung bang minimum wage dito, parang pang single lang. Hindi pwede sa may pamilya ka sa Pinas, may nagpapaaral ka. Mahirap. So, sige, sasabihin ng iba. At least nasa trabaho ka, at least may trabaho ka, at least nasa Europe ka. Marami kang mapupuntahang bansa dyan sa Europe. Ay, bakit ganun lang ba pupunta sa ibang bansa dito sa Europe? Ano, hindi ka mamamasahe ng eroplano, hindi ka hotel pag namasyal ka sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi ganun kadali. Sabi, job mura ang bilihin. Sige, sabihin natin. Ang isang kilo naman ako dito, nasa 3 euro something. O minsan wala pang 3 euro. Computein mo yun sa Philippine money. Ano equivalent nun? 'Di ba? Halos ganun din. Nga lang kasi dito, cents, coins, ganyan. Pag namili ka sa mga groceries. Pero kasi ang equivalent nun sa pera natin sa Pinas, halos ganun din. Kasi inflation naman buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. My God. Kaya huwag niyo sasabihin, ang sarap dito sa Europe. Ang sarap nasa abroad ka. Nasa abroad ka, hindi ka gising sa umaga, trabaho. Gising sa umaga, trabaho. Pahinga. Tapos the next day, trabaho na naman. Tapos after a year, ma-expire ang ID mo. Magre-renew ka. Ngayon, amalan ng renew, 300. At nga, may nire-require pa sila na kailangan marunong ka ng Maltese language bago i-approve ang renewal mo. Ganyan. So, hindi madali ang akala nyo madali ang nandito sa abroad. Nandiyan kayo sa Pinas, syempre naisip ko, ay, nakakainggit, nasa Europe na siya, ganyan. Pero pag nandito na kayo, iba ang sasabihin nyo.